Hi guys, this is Chris TVPH. Good morning, good afternoon, and good evening. Matagal po tayo hindi nag-vlog kasi may ubo po ako. Today's vlog is nagpunta ako sa Rock Night Market. Tapos, in-interview ko yung mga ibang mga Pilipino kung ano yung komento nila about sa politics, sa gobyerno natin. Yung sinabi ni Amy Marcos, ni Senator Amy Marcos, kung naniniwala sila. Ngayon, kung ano yung komento nila tungkol kay PRRD, yan. Panoorin niyo yung video. Hindi muna ako magsasalita ng marami kasi parang hinihika ako pag nagsasalita ako. So, panoorin niyo tong video na to para makita niyo rin, marinig niyo yung iilan lang. Kasi, ang hirap pong mag-interview dito kung hindi ako magpapaalam sa kanila, basta-basta na lang mag-interview, ganyan, na ipapakita ko yung mukha nila, ganyan. Mahirap po. Tinatanong ko sila kung pwede silang ma-interview. Pero yung iba umaayaw kasi nga natatakot baka makasuhan. Excuse me. Baka makasuhan sila, ganyan. Opinion lang naman. Pero yung iba kasi alanganin pagdating sa politics. Kaya hindi ko na pinipilit. Pero yung iba, meron talaga silang boses. So, pinaliwanag ko sa kanila kung ano yung stand ko sa pagiging political vlogger. So, yung iba, sang-ayon yung iba, maganda yung explanation nila. Naniniwala sila sa leadership ng mga Duterte, kay VP Sara. Iboboto nila sa 2028. Tapos, medyo sad din sila sa nangyari kay PRRD kasi walang due process, biglaan, hindi prepare yung pamilya ni PRRD, ganyan. Sana mapalaya na daw. Mga ganong opinion. Tapos yung may opinion din na kay Senator Amy na naniniwala sila kasi kapatid nga daw. Hindi sila naniniwala kay Yusek Claire Castro kasi bayad siya para depensahan ang administrasyon. Yun yung opinion nila. Which totoo naman yun. Totoo naman yun na bayad si Castro para depensahan si Marcos. Diba? Ngayon, ang panawagan nila, excuse me, ang panawagan nila is magbitiw na si Marcos at magpa-drug test, magpa-hair follicle test si Marcos. Yun ang panawagan ng karamihan dito. Mahirap pong kumuha ng interview sa mga kapwa natin Pilipino dito kasi natatakot din sila. Yun ang pangamba nila. Tapos yung iba parang ayaw nila maging ma-involved, ganyan. Nung naglalakad ako doon para magtanong-tanong, yung iba alanganin, yung iba gusto magsalita pero nahihiya. Kumbaga nahihiya sila. Buti na lang. Excuse me. Change weather na kasi dito kaya nauubo tayo. Yun na po, panoorin niyo po itong video na ito. Nakakatuwa po yung mga kapwa natin Pilipino na nagbo-voice out. Nagsasabi ng kanilang mga opinion at ng kanilang saloobin. Gusto mong mag-review ng vendor. So sabi niya sa akin, hindi pwede kasi isang Walang ma-interview. interview po ito. Hindi, about politics po. Ayaw niyo? Shower. I want to. Kung ano po yung opinion niyo sa nangyayari sa Pilipinas, sa gobyerno natin. My God, ito eh. Dali, ano masasabi mo nun? Ano yun? Ayaw niyo po? Ayaw niyo mag-ano? Ay, pag-opinion tayo, ganun pa. Hindi po. Ano niyo lang yung opinion niyo lang sa siniwalat ni Senator Amy Marcos. Pwede rin di ko kayo pakita. Boses niya lang. Ano ito? Naiyak to kay ano sa speech niya. Naiyak ako sa speech niya. Naiyak siya. Naiyak po kayo sa... Bakit? Bakit ako naiyak? Ay! Hindi, para po malakas yung boses niya. Walang ano. Ha? Walang mukha? Boses Boses lang. Walang mukha. Bakit ako naiyak? Kasi
sinasabi ng iba, political daw yung kay Amy Marcos. Pero actually, kung mapapanood mo yung entire video, makikita mo din yung love niya kay Bongbong. Hindi naman yun para, di ba, balita. Hindi naman yun para sa sa sirain si Bongbong or whatsoever. Siguro enough is enough na. Okay. So ano po, sino po yung binoto nyo dati? Hindi ako bumaboto, te. Pero naniniwala po kayo sa leadership ni PRD. Yes. About po kay si BP Sara. Yes. Naniwala po kayo. Sa 2028 po, kung meron kayong pagkakataon na bumoto, iboboto niyo po ba si BP Sara? Yes. Kayo po, gusto niyo po magbigay ng opinion? Ako. Ayan. Sa ano naman po, yung sa ombudsman natin ngayon, Hindi. ano po masasabi niyo kay Boying? Boying? Mm. Alam niyo naman na may sinasidan si Boying. Hindi naman yan Unang-una, I don't think siya qualified. Kasi ang ombudsman, 'di ba, dapat una pa lang wala ka namang pinapanigan. Kaya lang masyado siyang halata. Tama. Halata siya masyado. Tsaka yung anong tawag ba dito si Boying? Bias. Bias. Oo, Very bias, bias. So, Kasi yun. parang sa kanya meron ng yung meron ng hatol. No? Kumbaga sa kanya is suspect na kagad. Allegedly pa lang sa kanya talaga, no? True. Tama. Nakusahan na nakakaloka. Sa naman po, yung sa sinabi niyang Diba, ayoko daw lumabas na ng magsalita. warrant si Senator Bato. Ano pong masasabi niyo doon? Para sa ICC? Sa ICC? Yung sinabi ni Boying. Idadagdag lang nila yun sa ginawa nila kay PRRD. Ayoko niyan. Kasi unang-una, 'di ba? Sinasabi nga ni PRRD before, kung ano man yung nagawa niya as yung sa pagdedesisyon niya, ginawa niya yon para sa ikabubuti ng bansa. Yan naman sinabato, lang yan, taga-implement. Oo. Pero it doesn't, pag ang presidente nagsabi na okay, alisin nyo yung drugs, hindi naman yun necessarily sabihin na patayin nyo lahat yung mga tao na yan without any, di ba? Ano yun? Personal discretion ng susunod. Kumbaga, ang police, pag sinabihan mo ng police na hulihin mo yan, discretion mo, tama ba or hindi na hulihin? So mali din po talaga yung ginawa nila kay PRD. Oo naman, Diyos ko po, Lord. Iniyakan ko yan, no? Hello. Parang lahat tayo miyak no? Oo naman. Iniyakan ko yan si PRD. si PRRD. Kasi nakita mo naman kung gano'ng, nakita mo naman mas okay na ako sa Palamura na marami nagawa. Yan mo, umuwi ako ng Pilipinas nung kailan ba? Ang daming infrastructure nung panahon niya. PRRD. Ngayon, balik sa dati. Wala nang budget. Tingnan mo nasa ICU na nasa ICU ng PhilHealth. Nakakaloka dahil mga kinatakot nga ang Tsaka hindi pa ba enough reason yan sino pangalan nito? Yung siniwalat ni Saldico. About sa budget insertion ng 100 billion. O yung mali-maleta. Parang mali-maleta. Nakita niyo naman yung mga maleta. Sus Mario. Collection daw po yun ni Marcos. Oh my Kasi God. yung nanay niya, collection shoes. Ngayon naman, collection maleta. Wow. Collection yung maleta. Talagang yata, lahi talaga ng mga Marcos yung may collection bago Actually, sila bumaba. Nung kailan ba tumakbo si Marcos? 2022. 2022. Actually, nung una, visit pa ako sa interview. Alam mo, dati, hindi ko ine-endorse si BBM, pero naaawa ako sa kanya. Kasi parang yung ng family niya, kay Marcos, na-judge na agad siya. Hindi pa siya nag-start. Mabait si Lenny, pero I don't think na at that time parang capable siya. Ayun yung Parang pakita yung ano. ayoko. Pwede ko naman i-off yung comment section. Parang may ayoko. So parang, yung kay Lenny, feeling ko magiging okay si Lenny sa good governance, pero I think hindi enough. I don't Hindi think siya enough strong yung capability. Hindi siya strong enough. Para sa leadership.
sa leadership ng presidency. So, yun lang yung ano. Pero, naiinis ako at that time kasi masyado yung pambabash nila kay Bongbong Marcos. At that time, na parang ano, sabi ko nga, bigyan sila ng benefit of the doubt sana. Eh kaya lang putik, hindi naman nila na-prove na unity. Diba? Unity team nga. Nakakaloka. Parang So, nadismaya po kayo sa unit team. Oo. Sa nangyari. Kayo po, may masasabi po kaya? Wala. Ano po yung huli niyong mensahe sa mga kapwa natin Pilipino at kay PRRD? Kay PRRD sana makauwi na siya. Kasi, hello, tingnan mo naman ang pangalan nito, si Imelda Marcos. Na ano nga siya eh. Hindi siya napakulong. Hindi siya napakulong Kasi eh, sabi dahil sa sa edad na age. daw. Oo. Utang na loob yun, which is parang ibig sabihin culture sa ating mga Pilipino na tumanaw ng utang na Naaawa. loob. Pero yung kay Bongbong parang wala, no? Parang hindi siya naaawa. So yun lang. O yun yung yun yung inaano ni Amy Marcos, no? Oo. Pero actually, okay, bigyan natin ng konting si Bongbong. Feeling ko naman, tinatry niya ring gawan ng paraan Kaya yung niya. Kaya lang yung mga nakapaligid sa kanya ang very, very evil. Kakaloka. Yun lang, te. Yun lang. Pero sana makauwi si PRRD. Yan lang. Yan ang Kayo po. Excuse. Sige po. Ate, kayo po. Baka gusto nyo Guys, ang hirap kumuha ng may interview about sa politics. Parang lahat ayaw ay ma-involve. Hello po. Excuse me po. Sir, ma'am. Pwede po kayong ma-interview about sa politics? Ayaw niyo po. Sige po. Salamat po. Hello po, good evening. Pwede po kayo ma-interview about sa politics? Hindi, ano lang po natin yung kumbaga bilang Pilipino, no? Kung meron tayong concern, opinion, pwede po natin i-share. From the government. Ito, mula pagkabata niya. Yan ay tayo, huwag ka dyan. Okay na to siya lang. Gusto niyo po? Hindi, pwede po pwede po na hindi ko kayo papakita sa video. Pwede kayong magsasalita lang kung ayaw niyo. Hindi, may tatanong lang po ako. Sige, start. Ano gusto niyo po? Ano lang po, ano po yung opinion niyo sa nangyayari katulad ng yung speech ni Senator Amy Marcos sa kapatid niya si Bongbong Marcos? Kung ano po yung masasabi niyo kung ano po yung opinion niyo? Kung naniniwala po ba kayo? Ito nga, ito. Kung naniniwala po kayo sa sinabi ni Senator Amy na si Marcos tsaka yung mga pamilya niya gumagamit, tapos yung mga kasama niya pa kung gumagamit Vlogger po kayo? ano po? Vlogger po? Opo, political vlogger po. Baka makulong tayo niyan. Hindi po. Kasi opinion lang naman natin to. Hindi tayo makukulong. Sige, ikaw na. Go, nandito na tayo eh. So ano pong masasabi niyo doon sa sinabi ni Senator Amy? Pwede po hindi ko papakita yung mukha niyo. Pwede mo ganda sa'yo. Ayoko. Oo nga eh. Hirapan ako magtagalog. Sayang eh. Ito na, Bisaya. Bali ano po ako, anti-corruption. Yun po. Tapos ano po ako ni Ano PRD. pangalan yung vlog Supporter po ako ni PRD. Anong pangalan niya sa Chris TV PH po. Chris TV? Kakumpisa ko pa lang po. Chris TV PH. English ka, ayaw niya Tagalog. Mahirapan ako, Teo. Mahirapan mo ka sa kalisod. Kasi, naniniwala po ba kayo na ang presidente natin is gumagamit ng drugs?
Para sa akin po, namang Ako na po kayo, ma'am. ayaw po. Maganda naman sayang. Ayan, no? Hello po. Para sa akin po, ako po si Fiona na base dito sa UAE. Para sa akin, namangha po ako sa katapangan ni Miss Amy Marcos na nagsalita ng sa ka-opinion niya. Pero kung tutusin as a kapatid, ni-endorse kasi niya before yung si BBM before nagka-conflict. Parang may something talaga, may something off put talaga siya. Late na po siya hindi late, like Parang ano po, yung nambudol din siya noon. Tapos ngayon, opo, in-endorse kasi niya noon sa atin, pinakilala niya yung kapatid niya as ganito, ganyan. Alam na pala niya kung nagda-drugs. totoo. Yun po yung opinion ko. Pero namangha po ako sa katapangan niya. Ano po yung masasabi niyo sa ilalabas na, warrant kay Senator Bato ng ICC? Sinabi ni Ombudsman Boying, ano pong masasabi niyo doon? Ay, no opinion po ako noon. Yun lang yung as a eldest sister, as an eldest po sa pamilya. Namangha po talaga ako sa... Ano pong panawagan niyo kay President Bongbong Marcos? Magpaksulit-palikan lahat. Magpa-drug test? Sa kanila po. Hair follicle test? Para mapatunayan na talagang inosente ba siya. Once and for all. May Manahimik yung mga tao. Ay, kunin mo. So gusto niyo po na magpa-drug test May na si... proof. About po kay Sandro, yung anak niya. Isa din po yun. Lahat sila Kasi sinabi ni Senator Amy, di po ba? Lahat ng politician. Lahat ng politician, drug test. Oo, no? Bago tumakbo, no? Pantay-pantay yung ano ng tao. Dapat may random. Random drug test. Ano po? Ano po yung ay, sorry. Ano po yung masasabi niyo tungkol sa ginawa kay PRRD? Para sa akin, isang pangit yung ginawa nila kay PRD kasi biglaan at hindi handa yung pamilya ni Walang PRD. due process. Hindi siya naka-line up. At agad Bias! Kasi talaga, puro talaga ako Duterte. Ako So, din yung parang hindi ako agree sa mga nangyari na ganon para kay PRD. Sana mabigyan ng maayos na hustisya. Yan lang Saka po. interim, no? Ayun po. Salamat po. Sana nakatulong. Salamat. Sana nakatulong, ma'am. Duterte forever tayo, no? Kasi solid, no? Duterte. Solid. Solid po. Salamat po is... Ano pong masasabi nyo sa sinabi ni Senator Amy during the INC rally po about sa kapatid niya na si Bongbong Marcos, President Bongbong Marcos na na nananawagan siya about sa paggamit ni President Bongbong Marcos ng droga. Naniniwala po ba kayo? Ako ay agree. Naniniwala Kasi, po oo. Kasi ako as a sister or kapatid, syempre, hindi ko matatolerate yung mali ng kapatid ko. So, ang sa akin, hindi siya maka-apekto, hindi siya makadami ng ibang tao. So, agree ako sa sinasabi niya. Ah. So, walang problema doon. Opinion niya yon, idea niya yon, so maraya siyang i-express yung idea niya. At tungkol naman po sa ginawa kay PRRD na pag-kidnap sa kanya, pagkulong sa ICC, ano pong masasabi niyo doon? Actually, hindi siya makatarungan kasi unang-una, dapat meron tayong mga legal way, proper way, na hindi siya nangyari, then biglaan na lang ginawa. Tapos parang naging harassment pa, syempre, may mga nasaktan, may mga agrabyado, tapos may mga bawal, na supposed to be dapat wala. So, hindi ako agree. So, ano po yung panawagan nyo kay President Bongbong Marcos? Kung meron. Ay, sana po. Kasi ang panawagan ng karamihan is Marcos resign. Kayo po, ano pong opinion nyo? Ako kasi, meron naman siyang freedom na mabawi pa siguro yung magkakamali man siguro siya, kung niya siguro itama hanggang sa matapos yung panunungkulan niya. Oo. Sa 2028 po, sino po yung karapat dapat na maging presidente sa tingin nyo? Sara Duterte. Sara Duterte po. So makasarap po kayo, Hindi maka-Duterte naman, po pero kayo. nakikita ko kasi yung possibility, yung parang future. Yung leadership po, ano? Opo. Kayo po, ma'am, baka meron kayong... Alin po, madam? Okay.
Same question po, no? Yung speech ni, kasi nasa ano ko po to, nasa vlog ko po, yung Apo. sinabi ni Senator Amy Marcos tungkol sa mga kapatid niya tsaka yung asawa na gumagamit daw ng drugs. Ano pong opinion niyo doon? Ako sa aking palagay ay hindi mo naman siguro yan masasabi, lalong-lalo na at kapatid niya yon, di ba? So nakakasama na niya yon sa bahay, kilala na niya na talaga. So para sa aking palagay ha, Totoo. at paniniwala ay naniniwala ako. Totoo Naniniwala ang po kayo? Yes, naniniwala Sabi po kasi ako. ni Claire Castro na parang hindi daw po pwedeng mag-drug si BBM kasi nag-donate siya ng kidney sa tatay niya. So isa na lang daw po yung kidney. Ano po masasabi niyo doon? Naniniwala po ba kayo kay Yusek Castro? Kasi kung sa batayan ng pagsasalita, mas naniniwala ako kay Amy Marcos. Ah. Kasi kapatid niya mismo yon. Eh si Claire Castro, dati yan na anti-Marcos. Oo. Tapos ngayon, naging pro-Marcos siya kasi siya na yung presidential spokesperson Person, yata, tama di ba? po. So, alam mo kung saan ka ngayon nagtatrabaho, syempre dedepensahan mo. So, hindi niya yan nakasama si Bongbong magmula noon. Eh si Amy, kilala niya yan, dinipensahan niya yan eh. Pero ngayon, nilalabas niya ang Bayad totoo. siya para depensahan si Yeah, bayad siya para depensahan ang administrasyon. Ano po Diba? pangalan nila, ma'am? Ilocano po talaga ako, Makamarcos po kami. Pero, Pero naniniwala ako kay Senator Amy Marcos. Taga Ilocos po kami. kayo po ma'am, baka meron po kayo opinion. So, yun Salamat lang po. po, salamat Sige po. po. Kaya salamat Kaya po. Sara na lang po tayo ng 2028 po. Solid po. Solid Sara po, solid Sara Duterte. Solid na, Sige solid. po. Thank you po. Thank you. Sara din po kayo sa 2028, Sara. Oo naman. Pakita po natin yung face natin. Yay, Sara. Thank you. Solid. Solid. Sara.